Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Elio. Taong 1987. Siquijor. Tuwing sasapit ang bakasyon, nakasanayan ng mga kabataan ang manghuli ng gagamba upang paglabanin. Katuwaan na minsan nauwi sa pustahan. May pagkakataon na ito ang pinagmumula ng away dahil hindi nawawala ang dayaan. Si Elio na 17 taong gulang, hindi pinapalampas ang laban ng gagamba. Kahit sentimo ang pera ay pwedeng manalo ng piso kapag sinuwerte. Wala siyang gagamba. Tinatamad lumabas sa gabi para manghuli. Isa pa, hindi siya ang tipo ng tao na susungin ng gubat para lang makahanap. Takot lang niya. Isa sa mga kaibigan ng binata ang maraming gagamba. Swerte kung ituring dahil palaging nananalo. Walang palya. Marunong kasi itong manghuli at alagang-alaga. Kaso nang umabot sa punto na nagkasakit, tumigil sa bisyo. Si Elio lumipat sa ibang kaibigan pero palagi nang minamalas. Hindi nananalo kahit isang beses man lang. Dahil dito naisipan ng binata na maglakas ng loob na manghuli. Habang sinusuri ang mga dahon na posibleng tirahan ng gagamba, napansin ni Elio ang isang matandang babae sa unahan. Tumitingin ito sa paligid. Hindi naglaon may nahuling gagamba. Malaki. Kahit nasa malayo siya ay naakit. Dali-dali niya itong nilapitan. Hindi naman ito pinagkait. Agarang binigay. Lumakad na rin ang matanda nang hindi man lang nagpapaalam. Hindi na rin ito pinansin ni Elio dahil nakatutok na sa gagambang hawak. Sa laki nito, sa ganda ng kulay at linyang nakaukit sa balat, malawak ang ngiti ng binata dahil sa isip niya, malakas at pwedeng ipanglaban. Kinabukasan maaga pa lang hinamon na ni Elio ang mga bantugan. Walang takot na tumapat sa sabungero ng gagamba na wala pang talo. Ang lala mo ha. Ako pa talaga ang hinamon mo. Baka hindi mo alam, wala pang talo mga alaga kong gagamba. Baka maging agahan niyang alaga mo. Malaki ba yan? Tanong ni Rafael. Sabihin mo na lang kung natatakot ka. Ano, ayaw mo ba? Hahanap na lang ako sa kabilang sityo. Tugon ni Elio. Aba, hambog kang gunggong ka. Magkano ba yung pusta mo? Magsisimula ang pustahan sa 50 sentimo. Walang iyakan kapag natalo ka ha. Baka magsumbong ka pa sa tatay mo. Pwenesto kagad ang magkabilang panig. Kanya-kanya sa paglabas ng alagang gagamba. Sa hudyat, sinimula ng laban. Walang ideya si Elio sa kakayahan ng gagamba. Bigla na lang siyang nakaramdam na malaki ang tsansa kung kaya't lumakas ang loob. Hindi naman bigo dahil sa unang sagupaan pa lang, ilang beses kinagatang kalaban, hindi naglaon binalot ng sapot at dito natigilan ang lahat. Hindi inasahan na ganun-ganun lang matatalo ang pinakamalakas na alas ni Rafael. Ngiting tagumpay naman si Elio. Hindi pumayag si Rafael. Inilabas ang iba pang gagamba. Muling hinamon ng binata. Subalit sa puntong ito lahat binalot ng sapot. Ubos ang gagamba. Gayon din ang perang pusta. Mahabang katahimikan ang namayani. Nagtatakang nakatingin kay Elio. Oy Elio, paanong nagawa ng gagamba mo yon? Kung makahagupit ang bangis tinalo lahat ng alaga ni Rafael, grabe. Simon, ganyan talaga basta nakahuli ka ng gagambang demonyo. Tignan mo nakaukit na simbolo sa balat, parang demonyo, hindi ba? Ibig sabihin yan malakas ito. Walang atras ang laban. Hayop ang galawan. Elio, nako. Palapit ang grupo ni Rafael, umanda ka. Lumingon ang binata. Bumungad ang grupo na agarang pumaikot
Masama ang titig na Rafael. Kinuha nito ang kahon ng posporo na pinaglagyan ng gagamba. Hindi nakapalag ang binata dahil pumigil ang mga tropa nito. Mabusising sinuri ng tingin ni Rafael ang gagamba. Kulay itim na may linyang kulay pula. May simbolo sa likod na ngayon lang nakita. Tinanong ang mga kasama pero walang nakakalam. Dahil pinatay nito ang mga alaga na higit kumulang 15. Inihambalos ito sa lupa. Tangka na sanang aapakan, kaso dali-daling gumapang at kinagat siya sa kamay. Dumaing ito na para bang nagtamo ng sugat ng isang makamandag na nilalang. Napamura na lamang at saka sinumpa si Elio na kapag may nangyaring masama, babalikan siya para singilin. Kasalanan mo yan. Nangingialam ka kasi. Karma mo yan, boy. Pasimpleng binuksan ni Elio ang kahon ng posporo. Inilapag sa lupa. Dahan-dahan namang gumapang papasok ang gagamba. Umalis na sa lugar bago pa makaagaw ng atensyon. Sa tahanan, abotenga ang ngiti ng binata habang binibilang ang pera. Barya-barya, pero kung susumahin malaking halaga. Inimbitahan ng kaibigang si Simon. Namili sila ng pagkain, nag-ihaw ng karne, bumili ng alak at masayang nagsalo. Napag-usapan ng dalawa ang binabalak na pagpunta sa kabilang sitio upang maghamon ng sabong. Nauso na rin sa lugar na iyon ang pagsasabong ng gagamba. Mabilis kumalat ang nangyaring pagtalo kay Rafael kung kaya't kuryoso sila sa alagang gagamba ng binata. Kinabukasan walang takot na pinuntahan ng magkaibigan ang kabilang sitio. Taas noong tinapatan ang hamon ng kalaban, kanya-kanya sa paglabas ng gagamba. Nang simulan, sa mga unang sandali pa lang tumba na ang kabila. Pinagkakagat hanggat butot balat. Hinigo pa ang dugo. Maging si Elio ginulat sa nasaksihan. Nung una, likse at abilidad na balutin ng sapot ang kalaban ang unang pinamalas. Ngayon hinigop naman ang dugo. Pagkatapos talunin ng kalaban, kusa itong gumapang pabalik sa kahon ng posporo. Malalim ang paghinga ng kalaban. Masama ang titig na halos tunawin si Elio. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng takot. May lakas ng loob pang hamunin muli. Hindi umatras ang kabilang panig. Naglabas ng pangmalakasang alas. Gagambang kuryente kung tawagin. Mabilis ang kilos nito. Maliksi. Pero hindi kayang tapatan ang alaga ni Elio. Pasimple itong dinaanan sabay kagat sa likod. Hindi nakagalaw matapos ngat-ngatin at sipsipin ng dugo. Hindi naglaon na hulog sa lupa. Wala ng buhay. Dito nagkainitan. Lumapit si Kaloy at sinuntok ng sinuntok si Elio. Galit na galit matapos matalo ang mga gagamba. Walang umawat. Dahil ang kasamahan ni Kaloy ay pinigilan si Simon. Subalit alisto ang gagamba. Kinagat ang kalaban. Dito lang natigil ng dumaing. Ininda ang braso na tila ba tinurukan ng malaking karayom. Kayo yung nagpapunta sa amin dito. Tapos kapag natalo maninisi. Ang lakas ng tama nyo mga pare ah. Buti nga yan sa'yo Kaloy. Hindi ka na sana sikata ng araw sa kagat na yan. Kinaladkad ni Elio si Simon. Hindi mapigilan ang bunganga nito kakasalita. Tumigil naman ang pareho silang makalayo. Sa puntong ito kinakabahan si Elio sa posibleng mangyari dahil ang brasong kinagat. Lumitaw ang ugat. Namumula at walang tigil sa pagdurugo. Nang buksan ng posporo, naroon ang gagamba. Sumiksik sa sulok. Pagdating sa tahanan, ginawa nito ng malaking kahon. Nilagyan ng mga dahon at maliit na sanga na pwedeng gapangan. Hinayaan niya itong mag-aliw sa bagong bahay habang tinitignan ang maliit na hayop na kung pagbabatayan ang itsura,
kilala sa katawagan na Araknido. Sa kalagitnaan ng pagmamasid, dumating si Simon upang ibalita ang nangyari kay Rafael. Nakaratay na lamang ang binata habang iniinda ang kagat ng gagamba. Nanghihina, naglalaway na parabang rabis ang tumama. Sa ngayon naghahanap ng manggagamot ang mga magulang nito. Kinakabahan si Elio dahil gagamba niya ang kumagat. Si Simon, bumalik doon upang magmanman at kumuha ng impormasyon sa nangyayari. Hindi mapakali ang binata habang iniisip si Kaloy. Kinagat din ito ng alaga niya. Siya na mismo ang umalam. Pero laking gulat dahil parang nakalimot ang lahat ng saksi. Ang tanging usap-usapan na naabutan, sariling gagamba ang kumagat. Siya naman kahit naguguluhan, minabuting manahimik. Hinayaan ang lahat na ganun ang isipin. Nang masilip ang kalagayan ni Kaloy, hindi makapaniwala. Ang braso nito kung saan kinagat, lalong naglabasan ang mga ugat. Pulang-pula, konti na lang ang kulang ay puputok na. Namumutla, tumitirik pa ang mga mata. Hindi nagtagal, may gumapang nagagamba sa ilalim ng hinigaan patungo sa binata mismo. Hindi na alam ni Elio ang kasunod na nangyari dahil pinalabas siya ng magulang nito. Dumating na ang albularyong tinawag. Kabado habang nag-aantay, nang matapos ang pagsusuri, pumuslit si Elio upang marinig ang usapan. Sa bibig mismo ni Mang Itok nagmula na barang ang kasalukuyang sitwasyon ni Kaloy. Ang problema, hindi matukoy kung anong insekto ang kinargahan ng sumpa. Binanggit ng ina ng binata na sariling gagamba nito ang kumagat. Ang sabi ng manggagamot, meron ding nakitang epekto ang kagat na yun. Pero ang nagpalala sa kondisyon ay barang. Iba ang kagat, iba pa ang barang. Nagkataon na sabay na dumapo sa binata. Nakahinga si Elio, subalit hindi maiwasang mag-isip kung talaga bang walang kinalaman ang ginawa ng gagamba. Gayunpaman, pinili na munang lumayo bago pa siya paghinalaan. Pagdating ng tahanan nakaabang na si Simon. Masamang balita ang hatid. Kagaya ni Kaloy, nagdurusa na rin si Rafael. Ang pinagkaiba nga lang, namaga ang parteng kinagat at walang tigil sa pagkirot. Nang puntahan nila para usisain, malayo palang dinig na ang sigaw nito. Napalanok si Elio nang makita ang kondisyon ni Rafael. Mas malubha kumpara sa sitwasyon ni Kaloy. Nang magtanong sa ina nito, sinabing kinagat ng makamandag na gagamba. Idagdag pa, sariling alaga ang may gawa. Wala ring tigil sa pagsermon ang ina dahil kung ano-anong gagamba ang hinuhuli, nakakuha ng makamandag at dinali. Umuwi si Elio. Pinag-isipang mabuti ang mga kaganapan na patitig sa gagamba na malayang gumagapang. Simon, hindi kaya talagang demonyo yung gagambang to? Isipin mo, ito yung kumagat kina Kaloy at Rafael. Pero ano nangyari? Bakit sinabi na alaga nilang may gawa? Pati yung mga nakakita walang maalala. Ikaw, at ako lang yung nakakaalala. Hindi ka ba nagtataka? Sandali lang naman, Elio. Naguguluhan na nga ako. Ang dami mo pang tanong eh. Gagambang demonyo naman yung tawag mo dyan, di ba? Eh baka nga demonyo talaga yan. Saan mo ba nakuha? Inalala ni Elio ang gabi kung kailan natagpuan ang gagamba. Sa puntong ito, hindi na maalala ang mukha ng babaeng nagbigay kahit na magkarap sila ng mga sandaling yun. Malabo ang imaheng naaalala. May nakasalubong ako matanda sa gubat nung gabi. Siya ang nakakita sa gagamba. Nakita ko kaya sinubukan kong makiusap na ibigay na lang sa akin. Inabot naman eh. Hindi na ako nagtanong. Hindi ko alam yung pangalan. Hindi ko rin napansin kung saan banda niya nakuha ang gagambang yan. Naku, baka mambabarang yung matandang yun ah.
tapos kinarga ng sumpa. Sino mang makagat niyan magdurusa. Baka ito ang nangyari kay Rafael at Kaloy. Malaking problema yan, tol. Napalunok si Elio. Naupo sa tabi habang natataranta ang isipan kung ano ang gagawin. Sa ngayon malaya pa silang makakagalaw dahil nakalimot ang mga saksi. Gagamba niya ang kumagat sa dalawang binata. Natatakot na sa susunod na mga araw, kulungan na ang bagsak niya. Upang makatakas sa sitwasyon, nagpatulong kay Simon na hanapin ang matandang babae. Ang plano, kung talagang mambabarang ito kagaya ng iniisip ni Simon, siya na mismo ang makikiusap na kalasin ng sumpa. Binalikan ng parte ng gubat kung saan ito namataan. Nilibot ang lugar. Hinalughog maging ang masukal na bahagi. Naligaw na lang sila. Walang matandang nakita. Kahit daan man lang na magtuturo sa ibang direksyon ay wala rin. Umuwi na lamang sila bago lalong maligaw. Ilang araw ang lumipas. Magkasunod na binawian ng buhay si Rafael at Kaloy. Namaga ang buong katawan. Matigas ang bahagi kung saan kinagat ng gagamba. Ospital. Siyensya at manggagamot ay walang nagawa. Nakilamay si Elio. Mabigat ang loob na umarap sa katawan ng mga biktima. Palihim na humingi ng tawad sa mga ito. Nakiusyoso sa kaanak. Inalam kung ano ang pangyayari bago tuluyang binawian ng buhay. Ang sabi nito, bigla na lang bumula ang bibig kasabay ng pangingisay. Tumagal ng ilang segundo. Nalagutan ng hininga. Si Rafael sa ospital na maalam, samantala sa tahanan ng manggagamot naman si Kaloy. Dali-daling tumabi si Elio nang makita si Mang Itok, ang manggagamot na tumingin sa biktima. Bagsak ang mga balikat habang tinitignan ang kabaong. Nakipag-usap sa ina ni Kaloy. Nagtatanong kung itutuloy ba nito ang nasimulang paghahanap sa mambabarang. Lumapit ang binata upang mas marinig ang usapan. Matatagalan pero siguradong mauhuli natin ang salarin. Malakas ang sumpa na kahit ang pamamaraan ko ay walang nagawa. Huwag kang mag-alala, balang araw malalaman din natin yan. Sa ngayon kailangan kong abiso mo para mapatuloy ang investigasyon. Walang pagdadalawang isip na pumayag ang ina ng yumao. Dahil tapos na ang usapan ng mga ito, umuwi na rin si Elio. Binulabog ang natutulog na kaibigan. Dinaanan bago tumuloy sa bahay. Natatakot na ako, Simon. Paano ko malaman ni Mang Itok? Gagamba ko ang kumagat sa mga yon. Paano kung ako'y matukoy na salarin? Anong gagawin ko? Aba malay ko. Kung wala kang alam, lalo na ako, nasan ba ang gagamba? Mabuti siguro i-dispatcha mo na bago ka makuha ng ebidensya. Sa mungkahi ng kaibigan, tinapon ni Elio ang gagamba. Ang posporong pinaglagyan ay binalot ng maigi upang hindi na ito makatakas. Sinilaban ng apoy kaya sigurado ang binata na wala na ito. Kampanteng pagkatapos madispatcha. Pinalipas muna ang araw bago muling bumalik sa dating gawi. Sa pagkakataong ito, gumaling sa sakit ang kaibigan na palaging nananalo sa sabog ng gagamba. Inaya siyang pumusta, bagay na hindi pinalampas. Sa kabilang sityo nagtungo kung saan nauso pa rin ang bisyong ito. Sinimulan kagad ang labanan. Muling naggasik ang gagamba ng kaibigan si Rios. Katulad ng una, habang tumatagal, napansin ni Elio ang simbolo sa tiyan ng araknido. Wala itong pinagkaiba sa gagambang pagmamay-ari dati. Nang sulyapan si Rios, makikita sa mga mata na parang may alam sa simbolo. Nakangisi habang nag-aantay kung kailan matatalo ang kalaban. Nang talunin ang lahat ng naroon, nagkagulo, nagkainitan. Dali-daling lumayo si Elio. Nagkubli sa tabi habang pinapanood ang rambulan. Sinundan ng mga mata ang galaw ng araknido hanggang isa-isang pinagkakagat ang kaaway.
Sumunod din kagad kay Rios nang tawagin niya. Para bang nagkakaintindihan ang dalawa. Hindi nagpauli ang binata. Pinunta nito sa bahay at hindi makapaniwala sa naabutan. Kinausap ni Rios ang matandang babae na siyang nagbigay ng gagamba sa kanya noong gabi. Hindi nakapagpigil. Pumasok at hinarap. Oh, nandito ka na pala eh. Bala ko sana puntahan ka sa inyo para formal na ipakilala si Manang Celeste. Siya ang nagbigay ng araknido sa'yo. Naalala mo ba? Tinitigang mabuti ni Elio ang matanda. Pasimpleng bumati ang matanda. Kumusta, binata? Natuwa ako nung tinanggap mo ang araknido. Pero nang tumagal, dinispatcha mo. Anong rason? Nagtatanong ka ba? Hindi ba dapat alam mo yon, Manang? Mambabarang ka. Yung gagamba mo may sumpa yun. Yung mga kinagat na mamatay. Masama ka eh. Demonyo ka. Maghinay-hinay ka sa pagsasalita mo, iho. Kung masama ako, ganun ka rin. Dahil araknido mo ang pumatay sa mga yon. Labas ako sa nangyari. Kasalanan mo ang lahat. Natahimik si Elio. Sa kabilang banda, may kasalanan din siya dahil sa kanya ang gagamba. Kahit sabihin pang bigay lamang ng matanda, lalong nabaling ang sisi sa sarili ng sulsulan ni Manang Celeste. Binilog ang ulo upang isiping siya ang may kasalanan. Wala nang iba. Ito ang kahinaan ng binata. Sinamantala ng matanda, inihipan ng orasyon upang mamanipula. Sa pagkakataong ito, si Elio ang instrumento upang maggasik ng kasamaan. Hindi maintindihan ng binata ang takbo ng pag-iisip. Hindi na siya kumilala ng awa. Lahat ng kukontra sa kanya, pinapakagat sa gagamba na nagbalik buhay. Kagaya ni Rafael at Kaloy ang sinapit. Magdurusa ng hindi matukoy na karamdaman. Walang kinakatakutan ng binata. Kahit malayong lugar ay pupuntahan, alinsunod sa kagustuhan ni Manang Celeste. Kasama rito si Rios na katulad niya, nasa ilalim ng kapangyarihan ng matanda. Sa kabilang banda, napansin ni Simon ang nangyayari. Hindi na kilala ang kaibigang si Elio. Mainitin ang ulo. Ilang beses siyang sinakal nito. Kamuntikang matuluyan ng minsang kontrahin. Subalit kahit papano may katiting na awa. Tol, anong may ka ba yung kumukontrol sa isipan mo? Huwag ka naman ganyan. May pagkakataon na umiiral yung ugali mo pero hindi ganito na sumusobra ka. Huwag ka magpadala sa demonyong sumapi sa'yo. Mabuting tao ka eh. Uy! Naintindihan ni Elio ang sinasabi ni Simon. Subalit malakas ang hatak ng kasamaan sa kanya. Masama itong tinitigan hanggang sa sinakal. Dumating si Rios. Sa halip na umawat ay tumingin lamang ito. Hinikayat pang tapusin ang buhay ng kaibigan. Pero sa kabutiang palad, kusang namanhid ang mga kamay dahilan para mapigilan ang sarili. Gayunpaman hindi nagbago ang katauhan ng binata. Kasama si Rios. Pinuntahan ang kabilang bayan kung saan maraming nagsasabong ng gagamba. Hindi naman sila inuurungan ng mga kabataan. Sinisimulan kagad ang laban. Habang nakikipaglaban ang araknido ni Rios, ang araknido naman ni Elio, dahan-dahang gumagapang sa kahit na sinong nakikisiksik. Nagiiwan ng kagat sa bawat isa. Hindi umeepekto kagad, kaya binabaliwala lamang. Nang lumipas ang oras, sinadyang itigil ni Rios ang laban. Nagkunwaring sumuko dahil tapos na ang pakay sa lugar. Ngiting tagumpay ang dalawa. Sa kabilang banda, hindi maintindihan ni Simon ang kilos ng kaibigang si Elio. Hindi makausap ng maayos dahil nauuna ang pananakit. Kusa na rin itong umiwas sa kanya. Gayunpaman hindi siya tumigil. Naniniwalang may dahilan kung bakit nagkaganito ang kaibigan. Palihim na lumapit kay Mang Itok.
pinaliwanag ang nangyayari. Katulad niya, nagdududa ito kay Elio. Nakita ko ang binatang yon nung kasagsagan ng pagdurusa ni Kaloy. Napansin ko sa mga mata niya, para bang sinasabi na meron siyang alam. Ang kaso malabo, kaya hindi muna ako nag-usisa. Ganon din ang burol eh. May kakaiba sa galaw niya. Sinuri ko ang sumpa sa biktima, pero wala namang bakas na konektado sa kaibigan mo. Ikaw ba? Manong, si Elio po kasi may gagamba. Ang sabi niya, matandang babae daw po yung nagbigay. Ito ho yung kumagat kay Rafael at Kaloy. Kung hindi ako nagkakamali, dumayo sila sa karatig lugar para maghasik ng kasamaan. Kasama niya po si Rios. Sandali, serious. Gumaling na pala sa walang lunas sa karamdaman ng batang yon. Akong sumuri eh. May kondisyon siya na mahirap gamutin. Tanggap na ng mga magulang na ganun talaga ang mangyayari. Kaya hindi na ako nangulit sa panggagamot eh. Balik normal na pala siya ngayon ha. Teka, hindi kaya may kinalaman sa kaganapan ng biglang paggaling? Halika, samahan mo ko kung nasaan sila ngayon. Sumunod si Simon. Itinuro ang daanan patungo sa kanilalagyan ni Elio at Rios. Naabutan nila ang dalawa na nag-uusap. Sa kalagitnaan ay may dumating na matandang babae. Pinakinggang mabuti. Dito na pag-alaman na kontrolado ng matanda ang dalawang binata. Tumatango sa bawat salita at utos. Mabilis na natapos ang usapan. Umalis din kagad ang matanda. Iba ang daang tinahak ng dalawa. Si Elio ang sinundan nila. Si Mang Itok. Nagpakawala ng orasyon. Dahilan para mahulog sa malalim na pagtulog si Elio. Sa tahanan ng albularyo dinala upang hindi masundan ng mga kasabwat. Ginapos ni Mang Itok ang binata upang hindi makatakas. Sinuri ang katawan. Nang matukoy ang sumpa sa loob, dali-daling kinarga ng orasyon upang mawala ang bisa. Nang magmulat ang binata, ito na mismo ang nagsalaysay ng kaganapan. Napasailalim ng mahika ni Manang Celeste. Duda na ito ang tunay na pangalan. Binulungan sila ng salita para mamanipula. Ang plano, ipalaganap sa lugar ang sumpa ng barang. Dito nalinawan ang albularyo na ang kagat ng gagamba ang punot dulo ng pagdurusa at kamatayan ng mga biktima. Sinamahan lang din ang orasyon ng mambabarang upang malito sa pagsusuri. Ngayon na klaro na ang lahat. May naisip na paraan si Mang Itok. Sinadya ang tahanan ng mga kabataang kinagat ng araknido. Ginamot ito sa pamamagitan ng langis at dasal. Mabilis kumalas dahil hindi pagaanong nakaugat sa kaloob-looban. Pagkatapos ay pinuntahan si Rios. Nagabulan dahil parang alam nito ang sadya. Kaso walang kahirap-hirap na nahuli nang magritual si Mang Itok. Nanlumo ang katawan, humandusay sa lupa, kinarga at dinala sa tahanan ng albularyo. Tinaas ang bakod ng pananggalang sa paligid upang maiwasan ang banta ng mambabarang. Matapos magamot ang binata, bumalik ito sa normal. Nagulat dahil sa pagkakatanda, nakaratay sa banig dahil sa karamdaman. May naaalalang imahe ng tao pero hindi malinaw kung sino. Nagwika ng mga salita hanggang sa mawala sa pag-iisip. Nang isalaysay ni Mang Simon ang nangyari, hindi maiwasang sisihin ng sarili sa kasamaang kinasangkutan. Huwag niyong sisihin ang iyong mga sarili dahil biktima lang kayo rito. Hindi natin mauhulaan ang panganib sa buhay at isa na ito. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko naman kayo papabayaan. May plano na ako para kontray ng barang. Ngayon ibigay niyo sa akin ang araknido na ibinigay sa inyo ng matanda. Kinapa nila Elio at Rios ang bulsa. Naroon pa ang posporo, pero ang gagamba ay wala na. Wala itong ideya kung nasaan.
Hula ng albularyo, kinuha ng mambabarang bago mabisto. Gayunpaman, hindi problema dahil may isa pang plano. Nang huli ng gagamba ang ermitanyo, kinargahan ng orasyon na layong mag-iwan ng lason sa katawan ng patutungkulan. Sinubukang huliin ng mambabarang sa pamamagitan ng pag-abang nila Rios at Elio sa madalas sa tagpuan. Subalit hindi gumana, walang mambabarang na dumating. Gabi-gabing nag-abang, pero walang nagpakita sa kabila nito. Hindi naman pinanghinaan ng kalooban. Huwag kayong mag-alala. Kabisado ko ang ugali ng mga masasamang tao. Darating ang araw na magpapakita yan para tignan kung wala na ba talagang pag-asa na magamit muli ang biktima. Kaya naman kung sakaling magpakita sa inyo, sabayan na muna. Si Simon ang bahalang tumimbre. Sa pagkakataong ito gumana ang plano. Takip silim ng masipat si Manang Celeste sa gubat. Sa lugar kung saan unang nakatagpo ni Elio. Sa napapansin ng mga binata, sila ang inabangan nito. Umarte kaagad upang mapasakay. Manang, nandito ka pala. Matagal ka naming inantay. Ano bang nangyari? Oo nga Manang, pati yung gagamba biglang nawala. May problema ho ba? Akala pa naman namin mag-aasik na tayo sa lugar eh. Sinuri sila ng tingin. Maiging tinitigan. Dahil may basbas ng orasyon ni Mang Ikot na isa ng mambabarang, ang buong akala nito napapasailalim pa rin sa orasyon ng dalawa. Nang kumagat, sinakyang mabuti para lalong mahulog sa bitag. Dinala sila ng matanda sa masukal na bahagi. Sinunod ang salita nito para magmukhang hawak pa sila sa leg. Pinag-usapan ang planong pagpapakalat ng barang sa lugar. Ibinigay uli kina Elio at Rios ang araknido. Tinanggap ng mga binata. Tiwala ang matanda dahil ganap na ganap din ang mga ito. Nang magpaalam si Manang Celeste, dito sinimula ng balak. Isinilid sa garapon ang araknido na merong orasyon. Hindi naglaon, nanghina, nagwala, at unti-unting naglabas ng sariling dugo. Kakaiba ang likidong inilabas. Kulay berde, na ayon kay Mang Ikot, pinaghalong kamandag at sumpa ng barang. Nang mailabas lahat, pinalitan ng lason. Isinabay rito ang iba pang gagamba na kinargahan. Matapos lagyan ng orasyon ay isa-isang pinakawalan. Unang babalik ang araknidong pagmamay-ari ng mambabarang. Ito ang unang aatake na kagad susundan ng ibang gagamba. Habang nasa ganong sitwasyon, matyagang nag-antay ang mga binata kasama si Mang Ikot. Isa sa mga ito ang uuwi kapag nag-iba ang kulay ng tinaliang sinulid. Ito ang hudyat ng tagumpay. Lumipas ang ilang oras. May gagambang bumalik. Laking gulat ng lahat. Matapos masipat ang tali, ang kulay puti ay naging itim. Ganon na lamang ang tuwa dahil sa wakas, natalo ang kasamaan. Isa pang senyales ng tagumpay, ang dahan-dahang pagkamatay ng gagamba. Ibig sabihin, nalagutan ng hininga ang mambabarang. Walang paglagyan ng tuwa ng lahat. Napatalon sa saya. Si Mang Ikot, muling nagbitaw ng orasyon sa hangin upang maalis ang naiwang bakas ng araknido sa paligid. Panay buntong hininga habang nakaharap. Si Elio ang nauna sa pagsasalita. Mabuti na lang talaga gumana ang orasyon mo, Mang Ikot. Ligtas tayong lahat. Ang lala pa naman ang pinagdaanan ko sa mambabarang na yon. Nawala ako sa sariling pag-iisip. Nabilog ang ulo. Kamuntikan pa ako makapatay ng dahil lang sa maika na inilapat niya. Mabuti na lang talaga nandito si Mang Ikot. Maraming salamat ho. Hindi ako ang dapat makatanggap ng pasasalamat nyo. Etong si Simon,
Hindi kayo pinabayaan. May mabuting pusong kaibigan. Halos mapatay na yan sa bugbog eh. Inisip pa rin kayo. O dalian nyo, sa kanya kayo magpasalamat. Nagkahiyaan. Kung kaya't sa halip na magpasalamat sa salita, nagyakapan na lamang. Hindi na rin pinatagal ni Mang Ikot ang mga ito sa tahanan dahil hindi sanay na may maraming kasama. Umuwi na ang mga ito. Sa kabilang banda, si Elio. Napailing na lamang habang nakatitig sa mga kabataang nagsasabong ng gagamba. Kaagad ding nag-iwas ng tingin dahil kinilabutan. Nadala sa nangyari kung kaya't kailanman hindi na muling humawak ng gagamba. Hindi rin makapaniwala na naging ganon ang takbo ng buhay. Labis ang pasasalamat kay Simon dahil sa bingit ng kamatayan, ito ang nagligtas sa kanyang buhay sa alaga ng mambabarang na araknido. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay pumapatungkol sa pagmamahal ng isang ina. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Joaquin. Taong 1975. Leyte. Matanda na si Joaquin. Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang mga pangyayari noong kabataan at kung paano sila nailigtas ng ina. 10 taong gulang lang siya nang maganap ang lahat. Sa isang munting baryo sa Leyte sila naninirahan, kasama ang nakababatang kapatid na si Letlep at ang mga magulang. Madalas maglaro ang magkapatid kasama ng ibang bata sa kapitbahay. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa. Hindi na pala maayos ang pagsasama ng kanilang mga magulang. Mulat man si Linda sa kahirapan, hindi ito naging hadlang upang piliin niyang mapangasawa si Naldo. Isang magsasaka na mahal ang pamilya. Buong araw itong nagbubukid at halos hindi na umuwi. Pinili ni Linda si Naldo sa pag-aakalang magiging mabuting ama ito, tulad ng pagiging mabuting anak sa sariling pamilya. Kaya kahit maraming nanligaw kay Linda, ang mapagkumbabang si Naldo ang nakakuha ng kanyang puso. Kahit mahirap ang buhay, hindi ito ininda ni Linda sapagkat naniniwala siya. Darating din ang araw, giginhawa din sila mula sa pagsusumikap ng asawa. Nagkaroon sila ng 2 anak. Ngunit imbis na guminhawa, lalo pang naghirap ang pamilya. Paano ba naman kasi? Sa kabila ng pagkakaroon ng sariling pamilya, inuuna pa rin ni Naldo ang ina, mga kapatid na nasa wastong edad naman upang magbanat ng buto. Sa paglipas ng panahon, nanatili ang ugali ng asawa. Ang perang naipon, ipinapadala pa rin sa sariling pamilya, imbis na tugunan ang pangailangan ng asawa at mga anak. Dahil dito, napilitang magtrabaho si Linda. Sa kabila ng pagod sa hanap buhay, siya pa rin ang umaako ng pag-aalaga at pag-aasikaso sa mga bata. Madalas din sa simbahan si Naldo dahil dito naniniwala si Linda na may takot ito sa Diyos. Ang buong akala ay mabuti ang napangasawa. Isang araw, laking gulat ni Linda nang aminin ng asawa na meron itong ibang minamahal. Habang abala sa bukid, nagkaroon ng ibang karelasyon. Kahit na halos walang perang naiuuwi para sa sariling pamilya. Sa kabila ng lahat, siya pa ang nagkaroon ng lakas ng loob na iwanan si Linda. Ipinamuka na ayaw nitong manatili sa kanilang pagsasama. Tuluyan silang iniwan ng amang hindi marunong magsustento. Ganun pa man, nilakasan na lamang ni Linda ang kalooban para sa kanilang mga anak. Kung ano-anong trabaho ang pinasukan nito para lang makakain ng sapat araw-araw.
Sinisigurado din ng ina na makapag-aral ang mga anak. Kahit mahirap, kinaya nito ang lahat. Isang araw habang namamalengke, naging usap-usapan sa bayan ang pagkalat ng kwento tungkol sa aswang, lalong-lalo na ang tiktik. Hindi masyadong nag-alala si Linda dahil ang mga anak naman nito ay edad 10 at 8 taon na. Kaso nga lang, 3 buwan matapos silang abandonahin ni Naldo, nalaman ni Linda, nagdadalang tao na naman. Nanlumo ang nanay nang malaman ito. Hindi dahil hindi niya mahal ang nasa sinapupunan, hindi niya kakayaning itaguyod ang 3 bata na mag-isa. Lalo na kung malaman ng bayan na nagdadalang tao ito. May posibilidad na hindi siya payagan o bigyan ng trabaho. Ilang buwan nagsumikap si Linda. Inipon lahat ng sentimong kayang itabi. Minsan nagpapakulo na lamang ng halamang gamot o hindi kaya gumagawa ng sabaw para lamang maitawid ang gutom ng pamilya. Kalaunan dumating na ang araw na kinakatakutan ng ina. Hindi na may tatago pa ang pag-umbok ng tiyan. Tuluyan ang hindi tinanggap para makapagtrabaho. Ganun pa man nagtiyaga ang ina sa bakuran. Nagtatanim ng mga halaman. Umaasang mamumunga ang mga ito. Meron namang mga kapitbahay na nagmamalasakit sa pamilya. Naku, wag na po Aling Puring. Masyadong marami na kayong naitulong sa amin eh. Nakakahiya na ho. Wika ni Linda. Ano ka ba naman Linda? Huwag ka nang mahiya. Konting gulay lang naman yan. At sigurado kung kailangan nyo yan. Lalo ka na may bata ka sa sinapupunan, no? Sa susunod, magdadala din si Melo ng karne mula sa babuyan. Ay naku, huwag ka nang mahiya. Matanda na kami mag-asawa. Hindi na dapat kami kumakain masyado ng karne. Wika ni Aling Puring, isa sa mga kapitbahay na nagmamalasakit. Kahit nahihiya, tinanggap niya ang tulong ng matanda at nagpasalamat. O Melo, nandito ka na pala. Tamang-tama sa dalaiha, maibibigay pa ako sa iyo. Inabot ang isang supot. Malugod na tinanggap at nagpasalamat si Linda. Nga pala Linda, mag-iingat ka. Hindi mo ba nabalitaan yung nangyayari sa bayan? Tungkol sa mga tiktik. Dumadami sila. Huwag mong kalimutang balutin ng pulang tela ang iyong sinapupunan para kahit papano matago sa aswang ang dala mo. Wika ni Manong Melo. Oh, maraming salamat po. Gagawin ko po ang payo nyo. Ilang buwan ang lumipas. Naubos na ang perang tinabi niya. Dumating na rin ang kabuhanan nito. Mas naging maselan ang pagbubuntis ni Linda. Mataas na uri ng stress ang naramdaman dahil walang makain ng pamilya. Kahit 10 taong gulang pa lamang ginawa ni Joaquin ang makakaya. Sa umaga kumukuha ito ng kahoy upang ipangsiga sa gabi. At sa tulong ni Letlet, nag-iipon sila ng mga halamang pwedeng pakuluan, katulad ng malunggay. Paminsan-minsan, napunta ang dalawa sa bayan upang mangingi ng asin at toyo para lang magkalasa ang kanilang bigas. Ngunit madalas, hindi na sila nakakakain pa ng kanin. Kahit naghihirap, nauunawaan naman nila ang sitwasyon. Hindi sila nagtanim ng galit sa ina, lalo na't nagpapakatatag ito para sa mga anak. Pagod na si Linda. Ang buhok nitong itim ay palagi nang nakatali at magulo. Palaging malagkit at pawis. Ang mga mata ay namumula dahil sa puyat at pagod. Ang mga labi ay tuyong-tuyo na, subalit palagi pa ring nagdarasal na sa tulong na rin na mag-asawa, natuto kahit papano sa kaunting orasyon si Linda. Kung ano ang mga dapat sambitin upang mapalayo ang nilalang. Kaso dahil hindi bihasa, hindi sigurado na tama ang mga dinarasal. Gayunpaman kahit nangangamba, pagod, nangihina, nanatiling matapang at matatag. Isang hapon habang naglalaro sa labas,
Pinapasok na ni Linda ang magkapatid. Bakit naman po, Nay? Maaga pa naman po ah. Wala naman kaming gagawin sa loob ng... Napatigil sa pagsasalita si Joaquin nang makarinig ng huni ng tiktik. Dali-dali silang nagtakbuhan paloob at sinarado ni Linda ang pintuan at bintana. Hinarangan na rin ang mga ito ng kahoy upang hindi mabuksan. Huwag kayong matakot mga anak. Puprotektahan ko kayo. Wika ni Linda habang yakap ang mga anak. Kahit tuwid ang pagtayo ng ina, alam ni Joaquin na natatakot ito dahil nanginginig ang mga kamay niya. Niyakap ni Joaquin ng mahigpit ang ina. Damang-dama nito ang pagmamahal at pagprotekta sa kanila. Naganda ang tatlo na mga pandepensa, kahoy, kaldero at kung ano pa na maaaring makatulong sa kanila. Pero umabot sa punto, lalong nabasag ang katahimikan ng gabi. Hindi na umubra ang pulang telang ipinantatakip sa sinapupunan. Nagising si Linda sa ingay mula sa bubong. May sumampa at napakalakas ng huni ng tiktik. Hindi maiwasang matakot at maiyak na lamang ng magkapatid. Kuya, Mama, nawawala na po yung tunog. Pwede na po tayo magpahinga. Wika na Letlet. Magtago kayo. Nandito na yan. Pero nay, parang umalis na po yung tiktik ah. Malakas man lang ang tiktik mga anak. Kung malakas ang ingay na ginagawa nito, malayo pa sila. At kapag humina hanggang sa tumigil na, ang ibig sabihin niya nandito na siya. Dumagungdong ang kisame. Hindi napigilan ng dalawang umiyak muli at magtago. Naiinis na si Joaquin sa sarili. Hindi man lang niya magawang tulungan ang ina dahil sa takot na nararamdaman. Biglang tumahol ang mga aso sa labas. Halos nabaliw na sa kakatahol ang mga ito hanggang sa sabay-sabay silang tumahimik. Nakakarinde ang katahimikan ng sandaling iyon. Bitbit ang tubo at malaking kahoy. Muling nagsambit ng mga orasyon ng ina. Nakita ni Linda na hindi tumitigil sa pag-iyak ang dalawang bata. Kaya naman nagpa siya ito. Lumabas upang harapin ng nilalang. Hindi niya alam kung saan humugot ng takot, pero ayaw niyang nakitang nahihirapan ang mga anak. Lumabas siya ng tahanan. Mula sa bubong bumaba ang nilalang. Itsurang tao ang nasa harapan, pero hindi normal. Labis ang pagkapayat. Butot balat na lamang. Ang balat nito ay kulay abo. Nangingitim na merong bakas ng mga sugat na tila hindi na gumagaling. Parang naaagnas at kakaiba ang haba ng braso, daliri at mga kuko nito. Malaki ang mga mata. Itim na itim at ang dila ay labis ang haba na nagmimistulang latigo. Hindi lamang laway ang likidong bumabalot sa dila, parang dugo na nahahaluan ng itim na langis. At ang pinaka nakakakilabot, ang dila nito ay may sariling buhay. Kung gumalaw ay parang ahas na pinupunterya ang kanyang tiyan. Bitbit ang mga asin. Isinaboy ni Linda sa bawat pintuan at bintana ng tahanan. Kahit nanginginig ang katawan, tumindig ito at nagpakatatag. Hindi ko hahayaan na makuha mo ang anak ko. Wika ni Linda. Itinaas ang pamalong bitbit. Sinabuyan ng asin ang tiktik na siyang ikinagalit nito. Pagsugod ng nilalang, nahampas ni Linda ang dila. Napaungol ang tiktik. Kaagad na agaw ang kahoy. Bukod dito ay may dala siyang itak. Kaagad kinuha at nang muling umatake ang nilalang, hinampas ang itak. Tuluyang naputol ang kalahati ng dila. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito na siyang nakakuha ng atensyon nila Aling Puring at Manong Melo. May halintulad ang ingay nito sa daang baboy na sabay-sabay kinakatay. Nakakarindi. Dali-dali itong tumalon. Umuga ang paligid. Maigpit na kumapit sa tahanan.
Gumapang ito sa dingding at napakabilis ng kilos. Kagad pumasok si Linda upang patahimikin ang dalawang anak. Muling nagsaboy ng mga asin, ngunit nakakaiwas ito. Kung saan-saan lumalabas ang dila, sa iba't ibang parte ng pader, dingding, pati na rin sa kisame. Kahit papano nakita ni Joaquin ang bagyang itsura ng nilalang. Nakanganga. Ang mga pangil ay sobrang haba, habang tumutulo ang malapot na laway. Patuloy pa rin sa paggapang sa dingding, habang ang dila naman ay abala sa pag-atake sa ina. Muling hinampas ni Linda ang itak, at nang tumama, kinuha ang uling na nakasindi. Pinaso ang nilalang. Kagad umatras ang dila nito at muling napaangil. Ngunit nakarinig ng iba pang ingay sa loob ang tatlo. Binuksan ng kaunti ang bintana upang makita ang labas. Naroon si Mang Melo at Aling Puring. Patuloy na sinasabuyan ng asin ang nilalang, habang si Mang Melo naman nagsasambit ng orasyon. Umatras ang nilalang at binuhusan ng matanda ang tiktik ng isang uri ng langis na kung tawagin ay lana. Kahit walang apoy, umusok ang buong katawan nito. Unti-unting nalalapnos hanggang sa naging abo. Sumikat na ang araw. Lumabas ang dalawang bata upang pasalamatan ang matanda. Kaso nga lang hindi pa natatapos ang laban ni Linda. Dali-daling pumasok si Aling Puring upang tulungan ang ina. Sa gitna ng usok, asin at amoy ng nasunog na nilalang, nagsimulang manganak ang ina. Nahihirapan siyang manganak. Pawis, duguan ng sahig. Patuloy sa pag-ire. Ilang minuto ang lumipas. Nailabas ang sanggol. Halos mawalan ng malay ang ina. Nanginginig ang katawan at napakalamig ng pawis. Ngunit ganun pa man, inalalayan siya ng kapitbahay matapos nun. Nakapagpahinga na rin sa wakas ang ina. Hawak-hawak ni Aling Puring ang sanggol. Umiiyak. Malakas at buhay. Tandan-tanda pa ni Joaquin ang itsura ng ina. Nakasandal sa dingding. Hinihingal at duguan. Pero lumalaban pa rin. Niyakap nito ng maigpit ang sanggol. Ngunit kinuha ito muli ng matandang babae upang makapagpahinga ng tuluyan si Linda. Huwag kang mag-alala, iha. Pagising mo, nandito pa rin kaming lahat. Magpahinga ka na. Kami na ni Melo ang bahala sa mga anak mo. Bago pa tuluyang mawalan ng malay, muling nagpasalamat si Linda. Habang abala si Aling Puring sa pag-aalaga ng sanggol, ang asawa nitong si Melo ay nagsimulang magkarpintero, patuloy sa pag-aayos at pagpapatibay ng munting tahanan. Kasama si Joaquin, na masigasig na tumutulong, nag-aabot ng mga pako, martilyo at kung ano pa ang kailangan. Si Letlet naman, walang kapaguran sa pagwawalis ng bakuran at paglilinis ng loob ng bahay. Umaasang sa simpleng paraan, nakakatulong upang gumaan ang loob ng ina. Nang gabing iyon ay tuluyang nagbago ang tingin ni Joaquin sa kanyang ina. Doon niya lubos na nakita na si Linda ay hindi lamang isang babae, hindi lamang isang ina na nag-aalaga at nagsisilbi, kundi isang tunay na mandirigma. Sa kabila ng pagod, sa kabila ng hirap at halos mawalan na ng lakas, lumalaban ito. Iniligtas ang kanilang pamilya mula sa malupit na tiktik. Hinarap niya ang nilalang ng dilim na walang ibang sandata kung hindi ang sariling tapang at ang hangaring protektahan ang mga anak. Hindi ito madaling laban. Ang tiktik ay mabilis, mapanlinlang, gutom sa dugo ng tao. Ngunit nakita mismo ni Joaquin kung paanong pinilit ng kanyang ina na manatiling matatag. Bawat hampas, bawat sigaw ng dasal, bawat galaw na kahit kapos sa lakas ay puno ng determinasyon. Lahat ng ito ay nagsilbing sagisag ng pagmamahal ng walang kapantay. At bagamat nagtagumpay si Linda na itaboy ito,
Hindi yon ang huling pagkakataon na makaharap niya ang nilalang. Lumipas pa ang ilang taon. Naging binata at dalaga na sila Joaquin at Letlet. Hindi na tuluyan pang nagparamdam ang ama. Ganun pa man, hindi nila nais makausap ito. Dahil sa naranasan, lalo pang tumibay ang loob ni Linda. Nag-aral siya ng panggagamot. Natutong magtaboy, pumuksa ng mga nilalang. Nang mga sumunod na taon, naging payapa ang kanilang pamumuhay. Subalit hindi pa rin maiwasan na muling magparamdam ang panganib sa kanilang bayan. Sa kasamaang palad pumanaw na rin sina Aling Puring at Mang Melo. Malaki ang utang na loob ng dalaga dito dahil tinuring siyang pamilya. Kahit wala na sila, patuloy na ginagamit ni Linda at ng kanyang pamilya ang mga aral, tulong at kaalaman na iniwan ng dalawa. Sa ganitong paraan, nagawa nilang protektahan hindi lamang ang sarili, kundi ang ibang tao na dumulog sa kanila para sa tulong at kaligtasan. Isang hapon, muling pumutok ang balita na merong aswang sa kanilang bayan. Alam ni Linda na hindi na ito kapareho ng tiktik. Nakita nila kung paanong pumaslang. Siguradong ibang nilalang ang kakarapin nila. Isang araw pauwi sa eskwela ang bunsong kapatid. Nang makakita ito ng asong kalye, bagamat hindi matatakotin, ang partikular na asong ito ay may kakaibang titig sa bata. Ganun pa man, dahil wala namang nangyari ng hapong yun, hindi niya pinansin hanggang sa nakalimutan. Kaso nga lang kinabukasan, ayon sa ilang kapitbahay, pinatay umano ang ilang alagang hayop sa bayan. Hindi normal ang pagkatay, parang nilantakan ng kung anong nilalang. Naiwan ang bangkay, wakwak ang tiyan, walang lamang loob. Dahil maaga namang umuuwi galing eskwela ang bunso, hindi naisip ng pamilya na kahit umaga, walang pinipiling oras ang peligro. Habang naglalakad pauwi ng tahanan, nakasalubong na naman ng bunsong kapatid ang itim na aso. Bagamat hindi nakatingin ang ulo nito, hindi maiwasan ni Anton na tila nakatitig din ito sa kanya. Hindi maipaliwanag ng bata ang takot na nararamdaman, kaya naman dali-dali siyang umuwi. Sa hindi malamang dahilan napalingon ng bata, muntika na siyang madapa nang makitang sinusundan siya ng asong kalye. Napaiyak na lamang sa takot si Anton. Oh, bakit ingal na ingal ka? Sino bang tinatakbuhan mo? Tanong ni Joaquin. Hindi kagad nakapagsalita ang bata. Hinahabol ang hininga at pinipigilan ng luha. Kagad namang tinignan ni Letlet ang bakuran upang makita kung naroon ba ang humahabol sa kapatid. Alam ko na, Anton. Huwag kang matakot, aso lang yan. Baka gustong makipaglaro sa'yo. Ganun po ba ate? Pero parang may kakaiba po kasi sa kanya eh. Hindi ko alam kung ano, pero nakakatakot ho. Pero mas mabuti na rin mag-ingat ka. Lalo na't asong kalye yan. Sige na, tumaan ka na. Bukas susunduin kita. Pero ate, normal lang ba na parang ngumingiti yung aso? Dahil sa sinabi ng kapatid, biglang lumamig ang paligid. Nanindig ang kanilang balahibo. Kagad sinilip muli ni Joaquin ang aso sa bakuran. Nakatayo na ito na parang aso. Nang titigan mabuti, pulang-pula ang mga mata. Nakalawit ang naglalaway na dila. Kakilakilabot ng ngiti ang nasa mukha nito. Isarado niyo yung pintuan at bintana. Kumuha kayo ng asin. Bawang sa kayong dahon ng bayabas. Kagad sinunod ng dalaga ang sinabi ng kuya habang kinuha naman ni Joaquin ang itak. Subukan mong lumapit dito. Sisiguraduhin ko na hindi ka na makakauwi ng buhay. Wika ni Joaquin. Nakatitig lang ang aso. Unti-unting humaba ang dilang nakalawit. Gumagapang
Nag-iba ang itsura. Naging kasing itim ng uling ang balat. Lumaki ang pangangatawan. Naging pulang-pula ang mga mata. Nag-itsura itong tao at dito na nagsalita. Ibigay niyo sa akin ang bata. Kung hindi, lahat kayo papatayin ko. Lumayo ka sa kapatid namin. Magkakapatayan tayo dito. Wika ni Joaquin. Nagsaboy ng asin sa letlet. Bukod sa bahagyang pagnyuwi, hindi na ito tinablan. Inilabas ang napakahabang pangil. Sinubukang kagatin ng bata. Kagad humarang si Joaquin. Iniharang sa bibig ang itak. Binato ni Letlet ang bawang. Bahagyang nasaktan ang nilalang. Umatake si Joaquin. Nakipaglaban ang aswang. Nagbuno ang dalawa. Patuloy pa rin sa pagtulong si Letlet. Kaso nga lang, wala silang magawa sa lakas ng nilalang. Mas lalo pa itong bumilis. Mas lalong dumami ang sugat na natamo ng binata. Dito ka lang, Anton, ha? Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Muling sumugod upang tulungan ang kapatid. Dalawa nilang kinalaban ng aswang at kalaunan, napugutan na ito ng ulo ni Joaquin. Gumulong ang ulo nito habang nakalawit pa rin ang dila. Huminga ng malalim ang dalawa at nagkatinginan. Magdiriwang na sana ang mga ito sa tagumpay. Ngunit lingid sa kalaman, gumagalaw pa rin ang naiwang katawan. Ate, kuya, sa likuran niyo! Bago pa tuluyang umatake, kagad pinutol ni Aling Linda ang buntot ng nilalang. Napayaw ito ng napakalakas. Bumagsak ng tuluyan at nagkalat ang dugo. Nasunog mula sa lobang halimaw hanggang sa tuluyang naging abo. Kahit may edad na, nagagawa pa ring lumaban. Kagad lumapit si Anton sa ina habang umiiyak. Nay, akala ko po papatayin niya ako eh. Hindi ka naman papabayaan ng mga kapatid mo, anak. Tumahan ka na. Nay, saan po ba kayo nanggaling? Kakarating ko lang din dito eh. Kumuha ko ng pangkonsumo natin. Pero nay, bakit o ganun? Nakakapagtaka, mas maraming dugo yung lumabas sa buntot kaysa sa ulo niya. Mapanlin lang ang mga hayop, mga anak. Kaya nilang ilipat ang mahalagang bahagi ng katawan kung saan nila naisin. Nagkataon lang na maswerte ako. Nalaman ko kung nasaan ka agad. Muling nilapitan ni Aling Linda si Anton at kinausap. Hanggat nabubuhay ako, mga anak, walang makakasakit sa inyo. Tatandaan nyo yan. Hindi na muling nasundan ang karumal-dumal na trahedya. Mapait man ang sinapit sa buhay, hindi ito naging hadlang upang maging mabuting ina sa mga anak. Iniwan man ang piniling asawa, ginambala man ng iba't ibang nilalang. Walang makakatalo sa pagmamahal ng isang ina. Announcement ng pinakabagong gamit from Likha Merchandise. Pinakabago at personal na gamit para sa inyo. Ang tawag dito ay pabasa, pamana at basbas. Paliwanag ko sa inyo ang bawat proseso. Ang unang proseso, pabasa. Ikalawang proseso, pamana. Ikatlong proseso, basbas. Yan ang tatlong proseso ng pabasa, pamana at basbas. Ang dadating sa inyo, isang papel, isang necklace na naaayon sa iyong pangangailangan at isang bote ng langis na yung pangalan mo nasa loob na kasama ang iba't ibang uri ng sangkap. Paano ang proseso ng order? Available lang to sa website ng Likha Merchandise. I-search lang ang www.likhamerchandise.com. Available lang ang pabasa, pamana at basbas every first hanggang 5th day of the month. Example, unang magbubukas to ngayong September 1 hanggang September 5 lang. After nun, hindi na kayo pwedeng umorder kasi kinakailangan ng isang buwan na proseso para magawa ang pabasa at pamana at basbas. Kung sakaling mag-order kayo ngayong September 1 to 5, marireceive nyo pa ang order sa October 5 or October 10. Mahabang proseso ang pabasa at pamana at basbas. Ito'y ipapadala pa sa Negros. Ang lahat ng pangalan nyo at edad, ito'y specific
specific na para sa inyo lamang. Kung interesado kayo mga kabayan, i-visit nyo na kaagad ang www.lekamerchandise.com. Magbubukas ang Pabasat Pamanat Basbas sa September 1 hanggang September 5, limited slots only.